At para bigyan po tayo ng pinaka-latest na update hinggil sa ating binabantayang Tropical Depression Krising, ay makakasama po natin ang ating Assistant Weather Services Chief ng Weather Division na none other than Engineer Christopher Perez. Magandang araw po sa kanilang lahat at narito po yung latest update natin patungkol po sa tropical depression na si Krising. Nagpalabas po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin number 2 ngayong hapon nga alas 5. At isasama na rin po natin yung update natin hinggil nga sa rainfall forecast ni Krising at ng Habagat. So makikita po natin sa ating latest satellite image animation na ang tinatayang sentro ni Krising ay napakalayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa. At kanina alas 4, ito ay tinatayang nasa layong 625 kilometers silangan ng Birac, Catanduanes. Taglay ng bagyong si Krising, ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso aabot naman ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos naman sa direksyong west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat malayo pa ang bagyong si Krising sa ating bansa, patuloy na itong nagpapaibayo ng habagat or southwest monsoon. Kaya kung mapapansin po natin, maging dito sa western seaboard ng ating bansa ay napakakapalang kaulapan, yan po ay bunsod ng pinag-ibayong habagat. Bukod pa dyan, yung trough ng bagyong si Krising ay naapekto na ang ilang lalawigan ng Southern Luzon at ng Eastern Visayas. Sa ngayon po ay wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, posibleng bukas ng umaga, yung alas 5 ng madaling araw na tropical cyclone bulletin natin, ay magkaroon na po tayo ng mga lugar na may tropical cyclone wind signal. Sa ngayon po, ang inaasahan natin posibleng magkaroon nga ng wind signal bukas ng umaga, ay itong lalawigan ng Cagayan, possibly ilang bahagi na Isabela, at kung bahagya pang kikilos pa kanluran ng bagyo, hindi rin natin nire-rule out na baka masama rin po ang lalawigan ng Catanduanes. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo sa mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon, ay patuloy nga mag-monitor sa 6-hourly tropical cyclone bulletin na ipapalabas natin hinggil sa bagyong si Krising. Ano naman ang inaasahan natin pagkilos nito sa susunod na 3 hanggang 5 araw? So sa pinaka-latest forecast track, mapapansin po natin yung center track ng bagyong si Krising, no? At makikita rin natin yung intensity or yung tinatayang magiging lakas nito sa patuloy na pagkilos palapit ng ating bansa hanggang sa pagtawid dito sa may bandang Northern Luzon area. So, base sa ating forecast track, inaasahan natin na posibleng ang pagtama nito dito sa mainland Cagayan or sa Babuyan Island ay sa pagitan po ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Makikita rin natin na bagamat tropical depression lamang ito sa ngayon, posible pang umabot ito ng tropical storm intensity bago nga tuluyan ng makalapit at tumawid ng Northern Luzon area. Pero pansinin din po natin yung tinatawag nating area of probability. Ibig sabihin yan, ang pagkilos ng sentro ng bagyong si Krising ay hindi lamang confined dito sa center track, kundi we're not ruling out the possibility na baka bahagyaring kumilos ng pakanluran at mag-iba. So, itong buong lalawigan ng Cagayan, itong northern part ng Isabela, at itong ang Babuyan Batanes Group, dapat handa po sa posibleng landfall. At generally, lahat po ng lalawigan sa Northern Luzon, kailangan maging handa rin sa patuloy na paglapit ng bagyong si Krising sa mga susunod na araw. Inaasahan naman itong lalabas nga ng ating area of responsibility sa darating na Sabado ng hapon or ng gabi. So basically, Northern Luzon area, direktang maapektuhan ng bagyong si Krising ngayong darating na weekend, habang yung habagat naman patuloy na pag-ibayuhin, makakapekto nga sa natitirang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. So nagpalabas din po tayo ng tinatawag nating weather advisory, no? Ito yung babala ng mga pag-ulan na dala ng pinag-ibayong habagat at ng bagyong si Krising. So, as per the 5 p.m. weather advisory natin, makikita po natin, ilang lugar ang posibleng makaranas ng paulan mula 50 hanggang 100 millimeters of rain simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Itong bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, at itong Western Visayas at maging bahagi ng Zamboanga Peninsula, ulan na dulot ng habagat. Samantala, itong paulan naman sa ilang bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas, yun naman yung ulan ng trough ng bagyong si Krising or yung extension. Ngayon, sa darating naman na bukas ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, mapapansin po natin, mas mataas na yung posibleng maranasan or dami ng ulan na mararanasan sa mga lalawigan
sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas dahil sa pinag-ibayong habagat. Ganon din naman po dito, may ilang areas na makakaranas din ng 100 to 200 millimeters of rain, yung mga areas na naka-highlight ng orange. 150 to 100 millimeters of rain naka-highlight po ng yellow. Mapapansin din natin, mas dumami na yung lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan dahil nga ina-anticipate na paglapit ng bagyong si Crising sa Northern Luzon area at patuloy na pag-ibayo ng habagat. Samantala, sa darating naman na Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, makikita natin yung orange or yung around 100 to 200 millimeters of rain dito sa may bandang Northern Luzon, in particular Ilocos Norte, Apayao, Cagayan. Samantala, Zambales at Occidental Mindoro at itong Antique ay naka-orange din po or 100 to 200 millimeters of rain. Yung yellow naman na areas, 50 to 100 millimeters of rain. So habang lumalapit yung bagyo, mas lumalawak yung lugar na posibleng makaranas ng paulan at bukod dyan, yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, mas lumalawak din po. Kaya dapat antabayanan din po natin yung weather advisory na ipapalabas ng Pag-asa aside from the Tropical Cyclone Bulletin. Sa ngayon po, ano inaasahan natin in terms of hangin, no? Pinakita na natin yung epekto ng bagyong Crising at ng habagat in terms of ulan. In terms of hangin naman, ito po ang inaasahan natin, yung habagat. Pwedeng magdulot ng strong to gale force ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw sa Palawan, Siquijor, Bohol, Camiguin, Southern Leyte, Surigao del Norte at sa Dinagat Island. Samantala, bukas naman sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon, no? Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, sa buong Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa darating naman na Biyernes, may mga pagbugso na ring hangin mararamdaman sa Metro Manila, sa Bataan, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental at Davao Oriental. Ito po mga nilalaman ng mga lugar na pwedeng maapektuhan ng malalakas na hangin ay nakapaloob din po sa ating Tropical Cyclone Bulletin. Sa mga susunod na issuances, maaaring mas madagdagan pa po ito, kaya antabayanan po natin yung ating update. Ngayon, dahil wala naman tayong nakatas na warning signal, pero patuloy po yung mga pag-ulan sa ilang lugar, may pinapalabas po ng mga localized thunderstorm at heavy rainfall advisory ang ating mga Pag-asa Regional Services Division. Ang inisyo po ng Visayas PRSD as of 4 o'clock this afternoon, may mga pag-ulan tayong inaasahan dito nga sa Cebu City, Lapu-Lapu City, Cordoba, Mandaue City, Consolacion, Compostela, Liloan, City of Talisay, Minglanilla, City of Naga. So, yan po yung areas na naka-highlight ng orange. Samantala, yung mga lugar naman na under yellow, posibleng makaranas po ng mga pag-ulan. So, makikita nyo rin po listahan ng mga munisipalidad na mayroong effective na heavy rainfall warning sa pamamagitan po ng pag-check ng mga issuances ng ating Pag-asa Regional Services Division. Bandang Mindanao, dito naman sa ilang bahagi po ng Southern Luzon at Western Visayas ay may nakataas din po tayo na thunderstorm advisory. So ulitin po natin, no? Aside from the Tropical Cyclone Bulletin, update sa bagyo, weather advisory, update sa pag-ulan na dala ng bagyo at ng habagat, antabayanan din po yung mga localized heavy rainfall at thunderstorm advisory na ipapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. At ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin na ipapalabas mamayang alas 11 ng gabi. Yan po muna ang latest update hinggil nga sa bagyong si Crising. Thank you so much, Engineer Christopher Perez, ang ating Assistant Weather Services Chief ng Weather Division. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!